24 na kahulugan ng anay kapag pumasok sa loob ng bahay. Una, kapag may nakatira na anay sa loob ng bahay, ito ay sinyalis na may unti-unting nasisirang bahagi ng tahanan na dapat agad ayusin. Pangalawa, kapag may anay na gumagapang sa dingding, ito ay sinyalis na may kahinaan ang istruktura ng bahay. Pangatlo, kapag ang anay ay makikita sa kahoy na bahagi ng bahay, ito ay sinyalis na may kailangang kumpunihin o palitan. Pang-apat, kapag maraming anay ang biglang lumabas sa sahig, ito ay indikasyon ng malalim na pugad sa ilalim ng bahay. Pang-lima, kapag ang anay ay nasa kisame, ito ay sinyalis na may sira sa itaas na bahagi ng tahanan. Pang-anim, kapag ang anay ay matatagpuan sa mga kasangkapan, ito ay sinyalis na maaaring masira ang mga ari-arian. Pang-pito, kapag ang anay ay patuloy na dumarami sa loob ng bahay, ito ay sinyalis na mas lumalalang problema sa istruktura. Pangwalo, kapag ang anay ay nakikita sa may pintuan, ito ay sinyalis na may bahagi ng bahay na madaling mapasok ng peste. Pangsyam, kapag ang anay ay nasa bintana, ito ay sinyalis ng kahoy na naaagnas o nababasa. Pang-sampu, kapag ang anay ay makikita sa loob ng aparador, ito ay sinyalis na maaaring masira ang mga nakaimbak na gamit. Panglabing-isa, kapag ang anay ay nasa sahig na kahoy, ito ay sinyalis ng pagkasira na hindi agad napapansin. Panglabing-dalawa, kapag ang anay ay may kasamang putik na daanan sa dingding, ito ay sinyalis ng aktibong kolonya. Panglabing-tatlo, kapag ang anay ay matatagpuan sa silid tulugan, ito ay sinyalis na dapat suriin ang kaligtasan ng bahay. Panglabing-apat, kapag ang anay ay nasa kusina, ito ay sinyalis na may kahoy o materialis na naaapektuhan. Panglabing-lima, kapag ang anay ay makikita sa may hagdan, ito ay sinyalis na maaaring humina ang pundasyon ng bahagi ng bahay. Panglabing-anim, kapag ang anay ay biglang nagliparan sa loob ng bahay, ito ay sinyalis ng panahon ng pagpaparami. Panglabing-pito, kapag ang anay ay nasa mga lumang libro o papel, ito ay babala na maaaring masira ang mahahalagang dokumento. Panglabing-walo, kapag ang anay ay matagal nang naroroon sa loob ng bahay, ito ay malinaw na indikasyon na kailangan ng agarang aksyon laban sa peste. Panglabing-siyam, kapag ang anay ay makikita malapit sa pundasyon ng bahay, ito ay sinyalis na maaaring naapektuhan ang pinakailalim ng istruktura ng tahanan. 20, kapag may tunog na tila may kumakain sa loob ng dingding at may kasabay na anay, ito ay indikasyon na may malawak ng pinsala sa loob. 21, kapag ang anay ay makikita sa mga poste o haligi, ito ay sinyalis na maaaring humina ang suporta ng bahay. 22, kapag ang anay ay lumalabas tuwing tag-ulan, ito ay indikasyon na naaakit sila sa kahulumigmigan sa paligid ng bahay. 23, kapag ang anay ay bumabalik kahit nalinis na ang lugar, ito ay sinyalis na may natitira pang kolonya na dapat tuluyang maalis. 24, kapag ang anay ay nakikita kasama ng mga pakpak na nalalaglag sa sahig, ito ay indikasyon na may nagaganap na pagpaparami at may bagong pugad sa loob o malapit sa bahay. So yun lang po mga kaibigan. So please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.